beloved Boss Mike Cervera. Kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailangan. Ito, tignan nyo mga kababayan ko. Ito, si Sara Duterte, mga kababayan, isa pa itong matinding talagang manira, no? Kung sino pa ho yung walang ginagawa sa bansang ito, siya pa ho yung gawa ng gawa para ho siraan ang administrasyon ni Pangulo. Kung sino pa ho yung hindi mo makita, bibihira sa Pilipinas, kita nyo, kapag nasa Pilipinas, akala mo talaga, iniikutan ng harang ng mga tao, wala namang lumalapit, ano? Antindi, no? Kapal ng mukha nito si Sara. Eto ngayon, binarag ni Attorney Claire Castro. Tignan nyo mga kababayan, ang katwiran mga kababayan ko kailangan daw mabilis. Mabilis pala bakit nung panahon ng tatay mo, wala namang ginawang mabilis, kundi pumatay ng tao lang di ba? Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. Kita nyo mga kababayan, ang gusto, shortcut. Si Pangulo, due process, mga kababayan ko. At yun naman ang dapat. Ngayon, mga kababayan, akala mo talaga magaling. Siyempre, lagi namang ganun ho yung kahit na halatang halata nyo naman bobo talaga si Sara, di po ba? Kaya lang, gagawin niya, uutoy niya yung mga taga-suporta niya na gagawa ng senaryo, gagawa ng mga banat na akala mo talaga alam na alam niya. Ngayon etong si Attorney Claire, hindi obra yan binabara niya di ba? Tuloy. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman. Ito si Attorney Claire talaga no? Hindi po natin alam kung siya ay nag-stay sa isang kuweba. Tuloy ito si Attorney Claire, patawa rin Kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Correct, ang dami ho, di po ba? Tulad niyan, sinibak si Bunuan, pinalit si Vince Dizon. Mga kababayan, nagbuo ng ICI, itong Independent Commission. Mga kababayan, at pinapris po lahat yung mga ari-arian ng mga sangkot. Kasama ho dyan sila Diskaya at marami pa hong iba. Ang bilis nga tuloy na. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Correct. Hindi lang ho kailangan hearing aid tulad ni Chabit. Parehas ho sila ni Chabit mga kababayan na bingengot Di ba? Wala na hong naririnig si Chabit mga kababayan. Kaya ho mga kababayan, parang si Sara, wala na hong naririnig na iba. Di ba? Tuloy. Sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin. Dahil pa ulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Correct. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style. Patay! Walang imbestigahan,
Diba mga kababayan? Patay na naman sila dyan. Oh, hindi naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos. Saan? EJK style. O kita nyo? Parang si Digong pero wala naman hong nangyari. Wala naman hong naipakulong na mga magnanakaw. Oh, Libingan ang hantungan. no, correct. Ang gusto ng Pangulo, due process. Correct. At hindi po dapat lamang na puro salita Correct. or kaya pangako. Correct. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, Oh. 3 buwan hanggang 6 na buwan ay Oh. masusugpo. Oh, di ba? Nangako, 3 hanggang 6 na buwan masusugpo na natin ang korupsyon sa bayan. Tapos mga kababayan, ayun, oo. Abay natapos na ang 6 na taon na termino. Mga kababayan, biglang nagsabi, hindi ko kaya, maghanap kayo ng Marcos. Hayop na yan, Di ba? Ang korupsyon. Wala. Kung meron naman pong sistema Ang vice, presidente, Correct. kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, Oo. sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. correct. Yan na nga eh. Kung meron talagang alam si Sara, kung meron talagang sistema na alam para sugpuin ang korupsyon, di dapat binigay niya na sa tatay niya, ubus na sana yung, di ba? Korupsyon at nagtandem sila. Alangan naman na mas matalino pa si Sara sa tatay niya. Kaya nga yung iba ayaw kay Sara Gusto sa tatay lang Yung mga DDS mga kababayan, hindi naman solid lahat kay Sara. Karamihan ng mga DDS, kay Digong lang sumusuporta. Kay Sara, ayaw nga sa kanya Bakit? Nabobobohan din yung mga DDS sa kanya. Minsan nga, sabi nung isa mukha nga mas matalino pa ako sa kanya, mga kababayan. Totoo naman. Totoo naman na mas marami pa ang mga nandiyan dyan sa DDS na mas matalino pa kay Sara. Di mo ba? Yan. Tuloy. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan Bakit? kung bakit hindi rin nasugpo Ang ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. iyon. Dahil umamin mismo Ang ang dating Pangulo na na siya mismo ay nagnanakaw. Kita nyo? Kita nyo, I am also corrupt. Aminado naman si Digong na magnanakaw. Sabi ko sa inyo, tapos galit na galit yung mga DDS. Bakit sinasabihin mo magnanakaw si Digong? Hindi naman nagnakaw yun. Umaming na Siya mismo nagnakaw. Sabi nga niya, naubos niya na baka pinagparty-party kaya naubos bigla. Di mo ba? Magnanakaw si Digong. Aminado yun. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit walang napakulong na mga magnanakaw nung panahon ni Digong kasi kasapakat niya yun. Ganun yun. Tuloy. inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So, wala na." Wala na. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo. Kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Kaso mga kababayan, wala naman silang nagawa nun. Alam nyo mga kababayan, bago sana magsalita, yung pong malapad ang pagmumuka na si Sara Duterte na sitahin ang gobyerno, sana, ginawa nyo na muna noong panahon ng tatay mo yang lahat ng mga suhestyon na sinasabi mo. Ganun lang naman yan mga kababayan. Pero kung walang nagawa, walang naparusahan, walang nakulong nung panahon ng tatay mo na kurakot sa bayang ito, wala. Di po ba? Mas maigi na ngayon na mga kababayan, mas maigi na ngayon na ang Pangulo ay nangunguna mismo. Kaya pinapakain ng mga boplaks na gobyerno natin ay kaboplaksan din ba?
Di ko na gets. Michael Villarin? Correct, puro dada lang. Ayan na nga. Ginamit siguro sa mga babae, malamang, halati-hati. Naggagaling-galingan siya. Ayun na nga. Norwil, galing-galingan lang talaga. Boss Mike, bakit malat ka? Mimi Taiwan, meron po akong sama pakiramdam ko. Pero kailangan nating mag-live kasi, isang linggo na humahigit akong walang live. Kung hindi nyo napapansin. Ano po? Di ba? Sir Mike, bakit si Quezon tahimik ngayon? Alam nyo naman yung mga nakakagawa ng masama. Tignan nyo, mga kababayan, saldi ko, tumahimik. Dati, dada ng dada. Di ba? Tandaan nyo, mga kababayan, kahit kakampi pa ni Pangulo kapag kaho gumagawa ng katarantaduhan at ikakasira ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Nanonood sa Switzerland. Mga kababayan, kailangan nating labanan. Di ba? Kailangan nating kailangan nating ipaalam sa taong bayan na may mali talaga. Hindi tayo tulad ng mga DDS na kahit mali na, amin lang sila ng amin. Ano na pagkakaiba natin? Kung alam naman natin, di ba? Sabihin nyo, hintayin ko, parang si Ninang Lili Tonini, hintayin ko muna yung magiging nampating kayo. Yun naman pala di hintayin muna natin na ma-impeach si Sara. Bakit galit na galit kayo kay Sara? Di ba? Ano na pagkakaiba nila ngayon? Wala na silang pagkakaiba. Pare-parehas na. Di ba? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. Mag-isip tayo. Hindi po tayo para sa dahil kakampi. Kakampi, okay na. Di ba? Hindi Hindi dahil kakampi ni Pangulo kailangan kampihan natin. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Kailangan, mga kababayan, kapag nakikita nating mali, kailangan isiwalat natin. Kita nyo nangyari, di po ba? So anyway, mga kababayan, maraming salamat sa parang naninibago ko na mag-live. Ganito pala kapag matagal na hindi nagla-live, mga kababayan, try natin bukas, na makabawi-bawi ng konti. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. At syempre, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Malaking bagay po yan. At syempre mga kababayan ko, ano pa nga ba? Hanggang dito na lang. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.